good day. And of course, you are watching Sangguniang Monitor. Thank you. Yes, magandang tanghali po, Olonga po. Ngayon po ay araw ng Martes, araw ng Sangguniang Monitor. January 20 na po tayo. So, ayan, lahat po ay may hangover pa, friendship. So, ito po ang inyong kagawad, ang inyong konsehal, ang inyong Friendship Edic Piano. Yes, ito naman po si Friendship Detmar San Estrella. Samahan niyo po kami hanggang alas 12 ng tanghali dito sa Sangguniang Monitor. Siyempre, si Saint na agad, no? Si Pope Francis ay nasa Rome na ngayon, di ba? Grabe, friendship, grabe talaga ang bless ang Pilipinas sa pagdalaw dito sa atin ni Pope Francis. At talaga naman, friendship, ang hysteria, ang laki ng mga balita, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Imagine, friendship, na ano na naman natin yung record na pinakamaraming crowd, no, sa papal visit dito nga sa Grandstand sa Luneta last Sunday. At nung nakita ko yung pagbisita niya sa Leyte, napanood ko sa TV, grabe, nakaka-touch, lalo na nung talagang kasama niya yung mga Yolanda victims, no? Yes, nakakaiyak. At umuulan habang nagmimisa, at yun nga, meron pang na-sacrifice doon sa Tacloban, yung isa sa mga coordinator at volunteer, di ba, friendship, ay sumakabilang buhay dahil nabagsakan ng speaker, no, doon sa area. Kaya yun siguro, no, talaga naman sakripisyo yun para sa mga Pilipino. Sumusumbolo yung si Glycel ba yung pangalan ng biktima, simbolo siya ng sakripisyo ng mga Pilipino para sa pagdalaw na ito ni Pope Francis sa Pilipinas. At syempre, bago tayo magpatuloy, friendship, gusto kong sabihin sa kanila, sa ating mga nanonood sa TV22 at nakikinig sa DWGO 10 AM 1008 kilohertz. Ayan. Ang ating hotline sa Smart ay 0999-888-6509. And of course, a Globe Friendship 0917-421-3446. You can follow us on Twitter. Just search at Sangguniang TV22 o pwede nyo po kaming i-email sa sanggunianmonitor@gmail.com. Ayan. And of course, sa Facebook Friendship ay meron tayong Sangguniang Monitor. Meron kaming Olongapo City Council page. Ako, puntahan nyo po ngayon at meron na namang mga expose sa Olongapo City Council page. And of course, yung aming mga personal account ni Friendship sa Facebook. Yung sa akin, Edic J Piano at Edic Piano. At yung sa'yo, Friendship? Akin naman po ay Tetmar San at saka Tetmar San. Dalawa din. Ayun. And of course, batiin muna natin, Friendship, yung ating mga suki dito sa Sangguniang Monitor. Binabatik syempre natin yung ating mga vendors. Yes. Yan, sa East Bahak, West Bahak at sa Pag-asa. Pati sa Friendship, sa Barreto. Ang daming nakikinig sa atin. Doon sa nila. At meron din tayong, syempre, mga nakikinig at nanonood ng mga drivers and operators. Magandang tanghali po sa inyong lahat, sa ating mga purok and tanods and BPATs and security guards, lalo na po doon sa isa sa Rizal Avenue. Sa BPI ba yun, Friendship? Na parati tayong sa Metro Bank. Sa Metro Bank din. Tapos syempre ang Kabalikat Civicom at syempre gusto ko rin batiin yung mga JCI Olongapo members and PTA officers. At syempre gusto mo pa bang isa-isahin yung ating City Council monitors na talaga namang araw-araw? Bawat show. Hindi na siguro, Friendship, dahil meron naman tayong bonding time. Starting tomorrow, no? Pupunta po ang buong Sangguniang Panglusod ng Olongapo sa Baguio City dahil magkakaroon kami doon ng parang educational tour, Friendship, and team building, no? Na gagawin natin, at bibisita tayo sa Baguio City Council. Ayun, at baka magkaroon tayo ng mock session pa doon, Friendship. Actually, doon na tayo magse-session. And Friendship, by the way, ladies and gentlemen, alam niyo po bang si Friendship Tet ang siyang acting vice mayor ngayon sa Olongapo City? At ang ating vice mayor na si Miguel Cerezo ay siya ating mayor. Dahil po yung ating mayor Roland Paulino ay nasa saan ba, Friendship? Nasa stage ba? Nakita ko yung picture niya sa Las Vegas. Ganun ba? Wow, hindi ko nakita, sayang. Pero nakita ko sa letter niya yung travel to USA nga. Pero yung walang letter nakalagay niya, kung
personal o official. official, yes. Basta nakalagay lang doon na travel to USA. Naku, bakit kaya? Ayan. Ano kaya yun? I'm sure may nagmo-monitor sa PAO. Baka pwede nyo sabihin kung personal o official ang ating trip ng ating city mayor, di ba? Kasi friendship, before, di ba, pag nagpupunta ng Estados Unidos o kung saan man ang ating city mayor, pag mawawala siya dito sa Olongapo, nagpupunta yan kahit walang official invitation from Sangguniang Panglungsod. Nagpupunta po siya sa Sangguniang at sinasabihan niya kaming mga konsehal na mawawala siya. So, ang acting mayor ay ang aming vice mayor. Ganon. Pero ito pong pag-alis niyang ito ay wala po. Yung letter po ay natanggap na lang kahapon, friendship, no? Samantalang nung Sunday pa siya nakaalis, no? Yun lang, siguro as a city mayor, friendship, kasi naniniwala tayo na dapat pinapaalam niya sa kanyang mga constituents kung nasaan siya. Kasi kung ano man mangyari dito sa lungsod ng Olongapo na wala siya, hindi alam ng kanyang mga kababayan, siya rin ang mapuputukan, hindi ba, friendship? Yes, oo. Nagulat na lang tayo, no? Pero parang letter na gano'n. Oo, naabigla tuloy naging acting mayor ang ating vice mayor, Rodel Cerezo. Baka naman kung acting mayor na siya, pwede na mag-request. Ayun nga, friendship, di ba? Sabi ko nga, baka pwedeng i-request sa ating acting mayor na ilabas na once and for all, yung pong aming tinatawag na signed Memorandum of Agreement o yung contract po, no, between the City of Olongapo and SM Prime Holdings Corporation, di ba, friendship, na matagal na natin kasi December 16 pa yun napirmahan ng ating Mayor Roland Paulino at mga kinatawan ng SM, pero hanggang ngayon ay hindi pa po kami nabibigyan ng kopya nung signed contract na yon para po sana ipaalam namin sa inyo, sa ating mga kababayan, kung ano po ang mga detalye ng nilalaman ng kontratang iyon dahil ang mga mamamayan ay nagtatanong at they have the right to know, friendship. Siguro, friendship, para formal, sulatan ni acting Mayor Rodel Cerezo ang sarili niya. Para talagang lumabas yan. Hindi na. I-request nyo na lang sa... Ang sabi kasi sa reply o sa response nila, di ba? I-ratify naman daw. So, ibibigay daw kapag na-ratify na. Pero kailan ba yun, friendship? Ang mga taong... Kasi marami nang nagtatanong, hindi natin masagot hanggat hindi natin nakikita yung detalye ng kontrata. Actually, pati nga yung mga bahay dyan sa De La Cruz, di ba? Hindi nila alam kung ano mangyayari sa kanila. Correct. Kaya paano tayo... Yes, paano natin may papaliwanag kung tayo mismo? Wala tayong kopya. Right. Meron tayong kopya ng draft before, friendship, di ba? Nung merong deliberation sa Sangguniang, ay binigyan kami ng kopya ng draft. Pero yung draft na yun po, hindi pa yun yung sigurado Ang gusto namin malaman, kung kami ay magbibigay ng mga impormasyon sa taong bayan, ayun po talagang signed copy na kung saan nakapaloob na talaga doon na hindi na pwedeng baguhin, no? Dahil na-signed na ng mga parties. Yun po yung kailangan namin para po maipaliwanag at mainformahan ang taong bayan, dahil ang taong bayan again ay nagtatanong tungkol dito sa malaking issue na ito na pagrerenta ng ating Olongapo Civic Center sa SM Prime Holdings. Teka, cool ka lang, friendship, Edik. Yes. Di pa tayo tapos sa greetings natin. Ay, okay, go ahead. Pagpapatuloy ko lang. Siyempre, binabati rin natin ang ating Capstone family, yung iFocus. Shining Star, Hypnotic Massage, saka yung Sakyani. At syempre, si Ka Enteng, Arce ng Mabayuhan. Diba? Hello, magandang umaga po. Tanghali sa inyo. At si Ate Joy ng Nukabalan. Yes, and of course, ang ating mga mother dearest, former Kagawad Rose Piano ng Begonia Street, Santa Rita. And Ma'am Beth Daduya, good morning po. Ayan, ang talaga namang naninindigan para mapanatili ang City Library kung saan siya ang kinalalagyan niya ngayon. At syempre, pinapaalalahanan ulit natin for the nth time. Yes. Ang extension ng ating 20% discount on real property ay until February 15 na lamang po. Wala pang isang buwan mula ngayon. Kaya po tayo ay magbayad na kung gusto natin magkaroon ng diskwento sa real property tax. Right, oo. Para hindi rin tayo, di ba, yung kung kailan last minute, doon tayo nagsisiksikan at ang hirap-hirap pumila. Ayun, friendship. And of course, binabati rin natin ang ating Sangguniang Monitor Team. Sila David Clark, sila Lim Due, si Joanne Cruz, si Betsy Lagan, at si Colette, at si Jeffrey Ting Benitez, at si Hannah Sevilla. Ayan, at si Leklek Go. Ayan, nakikinig daw at nanonood sa atin. Ayan, at syempre binabati natin ng happy birthday si Kagawad Arnel Abutin ng kababae. Kahapon nag-birthday siya. At bukas naman si Sir Rani Agrabio. Ayan, ng Santa Rita. So, happy birthday po.
At sa January 24, 2015, ito po ay Sabado, paalala lang ulit, meron po tayong DepEd early registration para sa mga estudyante kung saan po nila gustong mag-aral, lalo na elementary at high school na public school. Ayan. This Ayun. is being done to address yung lack po ng ating mga upuan o silya at saka yung ating mga classroom mismo, 'di ba? Para Alright. alam natin kung ilan po ba ang more or less mag-e-enroll sa eskwelahan na 'yon. Right, ayun. Ayun, friendship po. Nag-text na sa atin si Enteng Arce ng Mabayuhan. Magandang umaga po. Nabati natin kanina pero may text siya ngayon dito at binabati tayo ng magandang umaga, friendship. Okay. And, go ahead, friendship. Bago Meron pa? tayo magbasa ng ating mga agenda, Oo. eto lang, basahin ko lang from 2349. Good day, Right. ma'am. Bakit po kaming mga red trike hinuhuli kapag nagpapagasolina sa bayan? At Oo. pag sakay asawa mo, huhulihin ka pa din. Makatarungan po ba yun? Nako, bakit gano'n, friendship? Medyo na-discuss na natin ito last time, di ba? Kung magpapagasolina lang naman, bigyan na ng konting konsiderasyon kasi wala namang gasolinahan o gas station doon sa lugar nila, friendship, di ba? At ano yung sa asawa? Bakit daw pagsakay ang asawa, hinuhuli pa rin? Oo nga. Ganun ba yung pagkasabi? Oh, bakit daw pag ano? Anyway po, pag may mga reklamo kayo, again, i-text na lang po ninyo yung details. Oo, yung body number din, oo. Tsaka sa session, take up po namin yan sa mismong session at syempre para ma-call yung attention ng chairman. committee chairman ng Transpo. Tama, and oo. traffic Actually, medyo management. na natin yan, friendship, dati pa eh. So, uulitin na lang po namin, i-remind po namin ang chairman ng Committee on Transportation tungkol po dito sa mga reklamo ngayon, dito sa mga panghuhuli ng OTMPS, etc. From 018, gandang umaga po sa inyong dalawa kagawad. Ask ko lang po, ba't yung mga kalsada dito sa amin sa Gordon Heights ay wala pa din aksyon? Matagal na namin nirereklamo namin ito. So, iparating na lang natin, friendship, no? Dahil sa Yes. Saan po ba sa executive yan Gordon eh. Heights? Oo, trabaho ng executive at of course ng engineering office. At yung barangay dapat siguro, nakalagay sa AIP nila, friendship, no? Oo, friendship, bago rin tayo siguro mag-approve ng ating budget, 'di ba? Siguro next week mapapaprubahan na 'yan. Ay tingnan natin yung mga priority projects ng bawat barangay. Babasahin Yes. po namin lalo na sa Gordon Heights. Oo. May mga priority projects po diyan, lalo na yung mga kalsada. Pinaprioritize, ibig sabihin babudgetan para mapagawa. Babasahin po namin kapag nasa amin na po yung kopya ng ating priority projects for 2015. Oo, so ayan, kasi dapat yan sa barangay din, no? Sila din talaga yung nagkukusa na kung ano yung i-request nila sa city na unahin na mga kalsadang aayusin. Ayun. Friendship, if I may, basahin ko lang yung mga job Oo. openings, mabilis lang po ito. Sige po. Sa Subic Job Fair po ay nag-post sila ng mga job openings, no? Sa Vehicle Inspection and Testing Corporation, nangangailangan sila ng data encoder and document processor. Sa Polar Marine, CNC machinist ang kailangan nila. UniHealth Bay Point Hospital and Medical Center naman, nangangailangan ng occupational therapist, marketing assistant, customer relations officer, respiratory therapist, admitting clerk. At sa Giga Mare Inc. ay nangangailangan ng company driver. Ang Tech Subic Bay Inc. ay nangangailangan ng quality inspector. Ang Sanyo Denki Philippines Inc. ay nangangailangan ng leader at QA inspector, no? At ang liaison officer na kakailangan din nila at company driver. Ang OEDC, ayan, kailangan nila ng field inspector, shampoo yan. Ang lineman, kailangan din nila 2. Data encoder, nangangailangan sila 1. Warehouse coordinator, 1. Driver mechanic, 1. At legal staff, 1. Customer service representative, 1. Ayun ang ating mga job openings, friendship. Punta po kayo para sa detalye sa subicjobfair.com. Ayan po. And friendship, go ahead. Kung meron pa, basahin na natin yung nangyari o mangyayari sa Sangguniang Panglunsod ng Olongapo. Bukas. No, supposedly session natin, pero yun nga, meron tayong team building
na magaganap. Pupunta po ang buong Sangguniang Panglungsod ng Olongapo sa Baguio at doon ay magkakaroon kami ng team building and educational tour. Dadalaw po kami sa City Council ng Baguio at titignan po natin yung mga best practices ng Baguio, lalong-lalong na po pagdating sa area ng legislation. So, marami yan eh. So, kakakilala natin yung presidente ng Philippine Councilors League doon, si Attorney Fred Bagbagin, at sumulat din tayo sa kanilang Vice Mayor na si Vice Mayor Edison Bilog. Ayan. So, hopefully, lahat ay in order, friendship, at mamayang madaling araw ang alis ng buong staff, officials and staff ang alam ko ng Sangguniang may Panglungsod. matitira lang na isa doon, si Kuya Dave yata. Siya ang tatao doon sa ating opisina. So yan, sa ating first reading, ang pinakabago lang naman po, yung draft resolution number 2015R-06, a resolution authorizing the city mayor to enter into and sign a memorandum of agreement with TESDA, Zambales Provincial Office, represented by its Regional Director, Teodoro M. Gatchalian. So, wala pa tayong info kung para saan tong MOA na to. Kasi wala pa yung draft. Ang sinubmit naman po sa ngayon, at meron tayong kopya, ay yung mismo mga titles. So, yan. And next po ay draft resolution number 2015R-07, a resolution confirming the appointment of Joy Fernandez Cahilig as City Government Department Head 2, City Budget Officer, in a manner consistent with law. Wow, ang tagal na yan, friendship. Bakit ngayon lang? I'm si not Madam sure Joy why. Cahilig Baka ng budget. Kinumpleto muna yung mga attachments. Marami rin tayong tanong sa kanya, friendship. Yes. Next ay draft. Ito naman ay nasa second reading na. Yung ating draft ordinance number 2014-0-33. I believe meron din itong committee meeting mamaya. An ordinance implementing a priority employment scheme for qualified Olongapeños or PESCO and establishing the Olongapo City Labor Market Information Registry. So, ordinance yan, friendship. So, kailangan public hearing dyan, Yes, di ba? yes. So, ang pinapatawag ba ay public hearing o committee meeting? So, tignan natin, alaman natin, friendship, no? Dapat public hearing po. Ayan. Public hearing. Public mamaya, hearing, di ba? mamaya. It's a public hearing. Kanina. Ongoing pa ba? Carla, pakicheck mo kung ongoing pa rin yung sa public PESCO. hearing ni... Nandun sa session hall. Sa FMA. Sa FMA hall. Okay, sige. Yes. Second is yung resolution authorizing the closure of dormant accounts under ISF and ECCD funds accounts of the Olongapo City Government with the DBP, Subic Bay Freeport Zone Branch. Ayan, ito yung pagsasarado ng ating mga dormant accounts. Ibig sabihin, hindi naman na talaga nagagamit ng city under the ISF. Okay. Yun. Tapos, next, ito yung pag-approve pa rin ng ating budget amounting to 1,156,500,000 pesos. That's the first for reading, 2015. friendship? Nasa second reading na. Second reading na. So, malamang ipapasa na yan by next Wednesday. Yes. And last, yung ating resolution congratulating athletes from the city of Olongapo for winning various awards in the Clara 2014 held at Zambales Sports Complex, Iba Zambales on December 6 at 12, 2014. Ayan. Right, ayun, yung ating mga supposedly session na magaganap sana bukas, pero yun nga po, papuntang Baguio ang buong Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. Oo nga. So yung official session natin ay sa next Wednesday na, friendship. Ayaw mo bang mag-session sa Baguio, friendship? Hindi. Talagang session. So from 2349, basahin ko na to bago tayo Go ahead, mag-end. friendship. Panawagan ko lang po kay Kagawad Linus Bakay. Sana gawing araw-araw yung operation ng mga TMB dito sa Gordon Heights. Huwag ningaskugon lang kasi dumaramin na naman ang mga kolorum dito. Ayan. Akala Naku, ko sino ba kaya yung na nanawagan? Driver kaya yan? O operator? Oo. Ayun, Kagawad Linos, ayan, may nananawagan. Actually, karamihan sa mga nagte-text, friendship ay tungkol sa transportation and traffic, yung kanilang mga pinoproblema, Oo, so, tawagan natin ang Pero pansin. to, mas may ano ba to? Magandang reklamo o may iba namang reklamo? Okay, Yun, ano sorry yun? for the word. Ayan, 6168. Good day po, pwede po bang paimbestigahan yung mga trabahador ng City Civil Register
na mga gumagawa ng hindi tama, humihingi po sila ng kung ano-anong charge sa mga kawawang mamamayan ng Olongapo. Nako, oo. And speaking of charges, friendship, ang daming lumalapit sa atin. Yung tungkol doon sa binabayaran nila sa PUD na 2005 pa raw pa. Oh, ano ba yung 2005? Humihingi sila ng mga resibo na sinasabi may mga utang pa sila yun na gano'n, no? Na at pinapabayaran sa kanila. Marami yan po sa ating mga kababayan. Hindi, maraming, hindi, sa ano naman to, yung pinapabayaran sa PUD, friendship, okay. di ba? Kasi dapat yan, legally, nung matanggal na natin ang PUD, dapat wala nang hinahabol na mga bayarin, ano, Yes, friendship? oo. Pero ngayon, na marami pong umaangal ng mga kababayan na sinasabi na sinisingil sila at hinahanap sa kanila yung mga resibo ng mga nagdaang taon na, well, usually, wala na yung mga ganun, ano, kung matagal na talaga yung mga resibo. So, ayan, nagtatanong sila, friendship, kailangan natin sigurong ma-discuss ito sa sanggunian dahil malaking pera ang nakukuha nila sa ating mga mamamayan dito sa lungsod tungkol diyan sa supposedly mga utang daw, no? Quote-unquote, nila sa PUD nung araw. Actually, masyado nga nagigipit yung ating mamamayan. Right, Pero mo, friendship. bago ka makapagpakabit ng isang metro, kailangan pa yung PUD clearance. As far as 2001, may sinisingil May yun na nga, pa, oo. 2002. 2005 din yung isang nagreklamo sa akin eh. Di ba? Yung mga iba, karamihan naman sa atin ay binaha nitong 2 years, Precisely, 2 or oo. 3 years ago. Yun nga, So, sobrang, sa tingin ko nga dyan, baka inuhula-hulaan na lang yan di ba? Oo, at- Kasi hindi nila maipalabas yung, Right. And Diba? ang importante, Kung- friendship, hindi dumaan kasi sa sangguniang panglunsod. Oo, yun nga Yung eh. mga singilan na yan dapat dadaan sa sangguniang panglunsod, no? So, may gray area po dyan. At yan ay dapat talakayan natin. Kailangan Actually, sabihan natin ang ating Vice Mayor, nung friendship, budget na itakal hearing ito. friendship, tinanong ko kay Engineer Ed Santos yun, kung paano nila na-implement yung sa PUD clearance. Kasi ngayon, bago ka umano ng building permit, magpa-approve ng building permit, ay kailangan, yun nga, may PUD clearance. So, sabi niya, under down ng National Building Code, tinanong ko, saan po doon na kailangan Oo. may PUD clearance? Doon po, sabi niya, sa others. Pwede raw silang mag-charge nung others. So, yan. Sabi ko nga sa Bakit kanya, ganun? Oo. sana ay dumaan, kahit others yun, di ba? Dumaan pa rin sa sanggunian. Kasi fees pa rin yan eh. Oh, and Revenue pa rin again, yan ng PUD, wala na pong PUD ang lungsod Oo. ng Olongapo. Kaya Yun lang, nga. friendship. Di ba sa budget hearing ay tinanggalan na rin nila ng budget ang PUD. So, nangangahulugan na talagang wala ng Yes. PUD. At yung OEDC, hindi po nila requirement yan. Yung ano na yan, yung PUD clearance na yan. Naulit po natin, hindi po nila requirement yung PUD clearance. So dapat, yun nga, again, friendships, kailangan masabihan natin ang ating Vice Mayor na i-tackle ito dahil importanteng issue ito na maraming nagtatanong sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Olongapo tungkol dito sa mga supposedly mga utang daw nila sa PUD na pinapabayaran sa kanila ngayon. At hinahanapan ng resibo na hindi naman na makapag-provide ng resibo ang ating mga mamamayan kasi masyado na ang matagal. No, Oo friendship, 2005. Sabi mo nga kanina, may 2001 pa. Oo. Yes, paano mo Diba? provide yung resibong ganong katagal na? Yes. Ayun. Grabe yun ha, ilang taon na yun. Oo, so importante po yan. So, kailangan i-discuss natin Yes, yan at sa wala na sanggunian. naman tayong oras, friendship. Pero Yes. hindi po natin lahat mababasa, no? Pero syempre, pwede nyo pa rin po kaming i-message or i-text dito po sa 0999-888-6509 para po next program natin ay Babasahin mabasa pa. natin. Yes. Ayun. Pero so, isa na again, lang siguro, go ahead, pahabol lang, friendship. 9442. Sabi niya, magandang tanghali po, i-report ko lang po yung butas sa tulay ng memorial. Hanggang ngayon po ay hindi pa po inaayos. Delikado po kasi sa mga sasakyan na dumadaan sa tulay. Tinakpan na nga lang po ng malaking bakal. Kaso po maingay po pag nagdadaan yung nagdadaan. Sana po maayos na po yung tulay dito. Oo, friendship, napadaan din ako dyan eh. At medyo matagal na yan, yung butas na yan. No? Ang balita natin ay aayusin yung tulay dahil medyo delikado na raw. Sino ba nag-aayos niya? Subic Water? O ano? Meron man din Nako, dapat engineering na yon. Mukhang hindi naman, wala namang linya doon na ano. Basta mukhang hindi butas naman lang. trabaho ng Subic Water yun. Okay. Mukhang yung tulay doon ay medyo delikado na. So, Nire-repair lang. Okay. Kailangan siguro ng repair at ayusin. Sige. Ayun, again, sa Friday, friendship,
Tignan natin, no? Oo, 23. January 23 kung ano, dahil Nakabalik na supposedly, tayo. nakabalik, dapat nasa Baguio pa tayo niyan. Pero, abangan nyo rin po kami, no? So, ito po ang inyong kagawad, Edic Piano, good skills, Godspeed, and Olongapo is worth fighting for. Wow, yun na naman. Talagang, Talaga, dapat sa Siyempre. panahon ngayon, talagang dapat pinaglalaban natin ang ating Olongapo dahil maraming mga nangyayaring mga kababalaghan na nangyayari dito sa ating lungsod. At ito naman po si Friendship Det Marsan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagmo-monitor sa Sangguniang Monitor. At syempre, Olongapeño, sama-sama tayo sa Maunlad do Olongapo. Yes, sama-sama. So, abangan niyo po kami again sa Friday, January 23 para sa isa na namang makabuluhang talakayan sa loob at labas ng Sangguniang Panglungsod. Ito ang Sangguniang Monitor.